Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ng mga hayop at mainit-init ng panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pag-uusapan, 4 AD ang birth year ni Kristo, ang taon kung kailan namatay si King Herod. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Ang December 25 ay napakalagang araw para sa ating mga Kristiyano. Dahil sa araw na ito, ipinagdiriwang ang birthday ng ating tagapagligtas. Now, ano bang batayan ng ating simbahan? Upang madali po nating maintindihan, sundan po natin ang mga kaganapan sa Biblia. Madalas po tayo nagsisimula sa Annunciation of Mary, na kung saan nagpakita sa kanya ang anghel. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay, Maria. Siya ang nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay pangangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angka ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Kung mapapansin po natin, sa araw noong nagpakita ang anghel sa kay Maria, ay ika-6 na taon ng pagbubuntis na Saint Elizabeth. Now, gaano po kaimportante ang pagbubuntis ni Saint Elizabeth? I don't know. Dahil sa kanya po natin ibabatay ang araw at buwan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Nangyari po ang pagbubuntis ni Saint Elizabeth noong araw ng tungkulin ni Saint Zachariah bilang isa sa pinakamataas na pari na magsusunog ng insenso sa altar. Sa pagsasagawa niya nito, nagpakita sa kanya si Angel Gabriel upang ihatid ang mensahe ng Diyos sa pagbubuntis ni Saint Elizabeth. Ang pagsusunog ng insenso para sa mga Hudyo ay tinatawag na Yom Kippur o pinakabanal na araw sa bawat isang taon para sa mga ito. At sa tradisyong Hudyo, isinasagawa ito tuwing buwan ng Tesre na ang katumbas sa Gregorian calendar ay September 25. Ayan, may batayan na po tayo kung kailan nagsimula ang pagbubuntis na Saint Elizabeth, na kung saan ito ay nasa buwan ng Tishri 15, na ang equivalent nito sa Gregorian calendar ay September 25. Ang normal na pagbubuntis ay 9 na buwan sa Gregorian calendar. Now, sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis na Saint Elizabeth, na nasa buwan ng March 25, ay siya namang pagsisimula ng pagbubuntis ni Mother Mary. Kaya kung magbibilang po tayo ng 9 na buwan, mula nung nagbuntis si Mother Mary, ay makikita po natin na December 25 ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At maraming referensya po ang nagpapatunay na December 25 ang kapanganakan nito.
And of course, marami po sa mga kapatid nating anti-katoliko ang sumasalungat na hindi December 25 ang birthday ng ating Panginoong Jesucristo. Una, sa kanilang argumento, may snow daw sa Bethlehem tuwing December, na taliwas sa nasasulat sa Luke chapter 2 verse 8 na may pastol na nagbabantay ng mga tupa sa labas. Pangalawa, paganong tradisyon lamang ito na kinopya ng mga Katoliko. Ilan lamang po yan sa mga argumento ng mga kapatid nating anti-katoliko upang ipamali lamang ang ating isinasagawang selebrasyon para sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sasagutin po natin isa-isa ang mga ito. Sa unang argumento, sa Luke chapter 2 verse 8, may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa. Kaya para sa mga kapatid nating anti-katoliko, ang araw na iyon ay hindi taglamig o panahon ng nyebe. At ang buwan ng Desyembre sa Bethlehem ay puno daw ng nyebe. Marami sa mga kapatid natin ay ipinaparatang ang mga bagay na hindi naman nila lubos na nauunawaan na kung saan hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may nyebe sa naturang lugar. Ayon nga po sa residente ng Bethlehem, it is not necessarily true that every December there is snow. Last year we had snow, but the year before we did not, or maybe very little. Temperature drops is usually between 1 to 4 Celsius. 1 to 4 is cold, but not too cold. Now, kung malamig talaga ang panahon noon, nangangahulugan na ba na hindi babantayan ng mga pastol ang kanilang mga tupa? I don't know. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Hindi totoo yan. Ayon nga po sa isang profesor, December is winter in Israel, but it is a mild winter compared to many parts of the world. Shepherds are out grazing their flocks in the Bethlehem area in December. Those who claim that the weather is too cold for the shepherds to be in the fields in December are misinformed. Shepherds are out of their flocks to care for them and prevent them from getting lost, as well as protecting them from the attacks of animals. At kung makikita po natin sa video ni Cap Romel na kinuha noong December 25, 2021, ito pong ating makikita. Kapatid, napakalinaw po. Nasa Israel po tayo ngayon. Na binibroadcast po ni Brother Romel, napakalinaw, no? Ang ganda ng paligid, katunayan. Makikita niyo po yung sikat ng araw po, no? Yung reflection ng sikat ng araw dun sa live stream ni Brother Romel. Wala po talagang yelo po eh. No? Pero Brother Romel, matanong ko lang po saglit, malamig po ba dyan ngayon? Or mainit po sa inyo? Malamig bro, Gabriel, malamig kasi ano na ngayon, 9 degrees centigrade po kami. Oh, Ang pinakamataas ngayong araw hanggang sa Bethlehem ay 11 degrees. I see, okay. Ayan. So, ayan mga kapatid, malamig pa rin po dyan po sa lugar po ni Brother Romel. Gayon pa man, atin pa rin po napapatunayan na mali pa rin na umuulan ng snow. Pangalawang argumento, paganong tradisyon lamang daw ito ayon sa mga anti-katoliko. Paratang ng mga kapatid nating anti-katoliko, ang pagdiriwang ng Pasko ng December 25 bilang pagsilang ni Jesus ay pinagmulan daw sa paniniwalang pagano. Hindi talaga pagsilang ni Jesus, kundi ang pagsilang ng paganong Diyos na tinatawag na Sol Invictus. Karamihan sa mga grupong anti-Christmas ay paboritong pinatasan na ang December 25 ay nag-ugat sa pagano at hindi talaga isinilang si Jesus. Yan ay batay lamang sa kanilang limitadong referensya mula sa aklat ng kasaysayan. Sa katunayan, bago pa man ang Paganic Declaration para sa kapistahan ng hindi sinasadyang araw ng Sol Invictus, ang December 25 ay paniniwala na ng mga sinaunang Kristiyano. Paano po natin ito masasabi? Una, dapat nating malaman kung kailan ang Paganic Piging. Dito ay magkakaroon tayo ng ilang referensya. Sol Invictus ay ang opisyal na araw ng mamamayang imperyo ng Roma at isang patron ng mga soldado. Noong 274 AD, ang emperador ng Roma na si Aurelian ay gumawa ng opisyal na kultura kasama ang tradisyonal na kulturang Romano. You see, napakalinaw na 274 AD lamang ipinahayag ng mga pagano ang tradisyong ito na Sol Invictus. Sa kabilang banda, ang paniniwala na si Jesus ay isinilang noong December 25 ay mas maaga kaysa sa Paganic celebration na Sol Invictus
Narito po ang mga referensya tungkol sa mga church fathers ng ating simbahan tungkol sa kanilang pahayag na December 25 ang nativity ni Jesus. Now, isummarize po natin at ikumpara ang mga taong ito. December 25 is Jesus' nativity, was first used 70 to 250 AD by early Christians versus December 25 Sol Invictus na idineklara lamang noong 275 AD ng mga paganong emperor. Ayan, napakalinaw po na kahit noong unang panahon ng mga unang Kristiyano ay may paniniwala na December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang napakahalagang punto po dito ay upang ma-celebrate po natin ang birthday ng ating Panginoon. Dahil kung sineselebrate po natin ang ating sariling birthday, ay mas mainam siguro ay mabigyan mo ng pagpapahalaga ang birthday nito. Your birthday ko yun. Oh my God! Ipagdiwang po natin ang Pasko na may pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Muli po, Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.